parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na siya We will wait for Colonel Velasco. Next question, please. Last two. Marian, make it brief. Make it brief. Yan said po na kung kanil po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang bahas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Maps Marcel. na-verbalize mo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit mo po ba sa iyo? Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action mo, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Colonel Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Isa pa, two. sir. Sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Kasi DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa ulo, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta?
sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. At kahit ako hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Last question pa lang. For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni UH we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo sa pinili ng kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment, this is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Who's testimony for her? Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as concerned, or doesn't establish it? If they have cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang nakita mo kanina, gusto na yung tanong nila, hindi ba sila makapagpalitan kay Edward? Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. You said that you're expecting again contempt sa Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect a term like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ma'am, yung message to President Bongbong Marcos when he said na papalagay daw po yung hindi niya malalakas. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contingency as well. Yes, kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag yung Thank you. Thank you.